Day everyone, and this is Digitalks. I am here right now with my classmates and my junior baby. So I am here with, And I am Roxanne Eusebio. and of course I am Joyce Tarzana, presenting you yet again Digitalks. So today, guys, kamusta naman ang inyong hapon? So, syempre, kanina nyo pa kami napapanood. Hindi ba kayo nagsasawa sa pagmumukha namin? Parang kanina nyo pa kami nakikita, like, from the start up until the end. So, before tayo, mag-proceed sa topics that we will be having, so, kayo ba? Kamusta kayong dalawa? Ako, okay naman. And then, kanina nag-klase pa kami and then nag-watch pa kami sa FB live po ng Green FM. Ayun. Ikaw, Gian. Ano naman, I enjoy yung mga ginagawa natin dito, especially doing it with other people company. Kasi it's a group project eh. So mas nagiging close tayo sa isa't isa. Ganun for me. Exactly. Actually, for me, this segment, or the takeover, tama ba? Yes, is very exhausting. Parang, it's very draining at the same time, it's very enjoyable. yes. Kasi parang, alam mo yun, you get to experience production from start to end. Like, the whole day. Parang, alam mo yun, this is something na essential talaga for journalism students. Yes. Kasi, di ba, production, left and right, ganun. Parang mas okay, nahahasa ka kapag whole day ginawa. Yes. So, parang ramdam mo yung pressure. Yes. Oo, exactly. So, ayun guys, for you guys, since I think ito na yung last segment of the day, Yes. ano yung pinaka-favorite nyong segment ngayon sa turnover ng DMJ? Para sa I akin, take over. animusika talaga. Musica. Kasi every time na may takeover and may animusika tayo, may mga guests kasi tayong dinadala. And kunwari ako, last year, I was one of the guests here. Kaya parang, knowing na there's going to be another animusika, nakaka-excite siya. Kasi we're going to meet people na dito din sa UD, actually. Sometimes, hindi siya taga-UD, kinukuha lang din siya. Pero, parang, they give their insight and experience on music, ganun. Ganun. Ikaw ba, Roxanne? Para sa akin, yung Dear John kanina, yung story about Dear John po. And yung story about sa atleta and then napunta sa relationship ng UAAP player na si Roma. Ayun. Oo nga. Sa akin, for me, gustong-gusto ko yung, Dear John na dalawa. Kasi though I wrote the scripts for that, I really enjoyed, voice acting, no? Sa mga stuff. Lalo na sa main character na si Roma, I really enjoyed her character kasi she's very, outgoing. Yes. She's very like me. Tapos, same as Sabrina, she's very mataray. Minsan ganun din ako. Kaya medyo nag-enjoy talaga ako. Actually, okay, CMFR muna tayo. Let's talk about CMFR itself. Meron both ba kayong idea what is CMFR? For me, ang CFMRs, hindi siya very known eh. Unlike Inquirer, Rappler. Ayun kasi, lagi siya yung pinaka-common talaga. Pero when we say CFMR, they actually make good articles. Kasi I read yung ibang article na ginawa nila, hindi lang yung about sa book ni Sara Duterte. Nagpo-provide talaga sila ng madaming information, especially nilalagay din nila yung mga source para hindi na miss out yung mga kailangan alamin. If I'm not mistaken, ang CMFR is not like the other news articles that we see, Inquirer, Rappler. Parang si CMFR, iba yung focus niya eh. Parang hindi siya known as like a news article. Parang mas siya Center for Media Freedom. Parang yun din na napapansin ko eh. Parang hindi siya totally sagapan na information. Though oo, pero mas detailed kasi when we go to news articles, 'di ba? Parang 'di ba nung nagpa-activity si Sir Artin, yung sa CMFR, parang napansin ko, ano lang pala to, parang freedom of speech lang na article for media. Tapos, pag kinumpare mo siya sa news, kasi diba news, meron siyang formal structure. Yes. Parang makikita mo dyan yung tinuro ni Gui, yung
yung sa yung sa triangle, inverted pyramid. Yun, parang doon makikita mo yung formality ng isang article kapag sa news. Tsaka doon makikita mo yung detailed. Like, kailan to nangyari, paano. And yung mga nababiolate na codes of ethics. Oo. While CMFR naman, ano lang siya parang gist na nangyari. Parang ganun. There's a freedom of speech lang na into an article. So, for me naman, okay, as a journal student, sa tingin nyo, paano makaka-help si CMFR sa atin? Journal students. For me, yung accuracy niya. Kasi, based sa article na yon, I saw na kompleto siya sa sources. Hindi siya kulang. Madami niyang stinate na sources coming with the other paragraph doon. Kasi every paragraph niya, may link talaga doon. Na pag binuksan mo, may kita mo kung saan nila nakuha yung parang nilagay nila doon talaga. Oo. Yeah. Oh, yun. I take back what I said. Ayun, parang katulad yun nung sinabi ni Ate Joyce kanina. Detailed-oriented sila. Ayun. Pero medyo lang din, dun sa part na na-violate nila. Pero siguro kasi when it comes to articles, it's a hit or miss din kasi talaga eh. Yes. Kasi for me, siguro wala naman kasi talagang perfect article page. Kasi lahat naman, di ba, nagkakamali. Kaya nga, di ba, nung time na nagpa-activity si Sir, may mga articles na naglalak ng information. Di ba? Though sikat siya, pero naglalak siya ng information. Parang ganun. Parang feeling ko, okay, sige. Though, magbe-base tayo sa sinabi ni Gian. And, ayun nga, siguro nabasa ko rin naman yung article. Marami nga siyang sources. Sadyang, lang ako kasi parang mas marami pa yung violations sa adherence. Pero, nonetheless, ayun. Siguro magagamit natin yung CMFR as joint students kasi nga, again, it is a reliable source. Marami tayong makukuhang information about it. As a journal students, we need to gather information. Kasi reliable. Kasi nga 'di ba parang paano ka makakabalita kung wala kang balita, wala kang source, 'di ba? It is very hard to report something that you don't know about. But it's better to like search. So in CMFR, madali siyang ma-comprehend. Parang kasi on news articles, parang magdidig deep ka pa kung ano, ganyan. Pero on CMFR, parang it is a summarized article with a lot of sources that you can choose from. Diba? Tsaka, madali siyang i-understand for me. Especially ako, meron akong short attention span eh. And I find the article very intriguing. May siya eh. I forgot what you call that eh. Engaging siya. Oo. Kahit hindi siya super haba, mas madali siyang maintindihan. Parang kasi siya eh, summarized version. Yeah. You know what I like about CMFR? Their publications on top. It's very catchy. Well, kapag ko nung kay Alice Guo, yung publication na on the top, sabi ko, it's very, as someone na may ADHD, it's very intriguing. Parang pag yun agad yung nakita mo, ay, maganda. Parang, makakatch yung attention mo. Tapos when you read pababa, di siya mahaba, but it's concise, and it's filled with information that you need. Parang wala nang yada. Kung ano yung nakalatag dyan, yan lang information. Parang ganun lang. Parang madali lang siyang kunin, tapos madali lang siyang ibalita. Parang, diba? Parang, siguro, CMFR can help us journal students when we need like a fast news. Parang, okay, naglapag si Miss ng ganito. I need the news like that. CMFR, ayan na, yung information nila. Hindi mo na kailangan siyang like, i-comprehend or i-overthink ng sobra. Diba? So, ayun. Parang, for me lang, ang helpful din ng mga ganitong article sites since, ayun, madali lang siya Tapos, syempre, with that, guys, kamusta ang life being a journal student? Unahin natin yung mga thunders. Unahin natin si Gian. Journal students, how can I say? Masaya siya, in a way. Pero actually, ang dami ko kasing nalalaman na, unlike before, feeling ko, medyo may pagkabulag pa ako kung sasabihin ko senior high school pa ako. Pero after, like, nung nandito na ako as a journal student, parang, everything is unfolding kung sasabihin natin. Parang ang dami kong nalalaman na hindi ko alam before. Diba? Kasi I'm a STEM student ako. I'm not UMS or anything na connected sa Jorn. So kaya parang madami pang nakasara na information for me. So ever since being joining this course, parang
mas, ayun, nag-improve din ako sa communication skills ko kasi usually tahimik lang talaga ako eh. And then, yun nga, I learn new things and yung research, especially yung pag-research ng mga sources, I thought before, sobrang hirap nun eh. Now that I'm here, feeling ko, ay, mas madali na kasi I can differentiate kung ano na yung fact, tsaka yung difference ng totoo sa hindi. Ayun, parang ganun. Ako naman, siguro, let's start kung paano ako naging Jorn. Actually, Jorn was on my list din naman nung senior high. Sadyang, hindi lang din ako nag-settle nun. Pero napansin ko na yun since parang nung senior high ako or high school, parang I was politically aware na talaga. Kaya guys, be politically aware. Pero parang dun pa lang eh. When you gather information, you fact check. Yes. Tinitignan mo kung totoo yung news. Parang dun pa lang, nandun na yung essence mo maging journalist eh. Kasi diba, when you're a journalist, you're seeking information. You're delivering accurate and unfiltered news. Parang, for me kasi, ayun nga, parang napansin ko na rin yun. Tapos nga, additional lang yung public speaking. Parang kasi, for me, dati kasi akala ko pag journ ka, boses ng puhunan. Though totoo yun, pero mas focus kasi tayo dun sa balita na maibabalita. Parang kasi yun din yung pinaka-struggle ko ngayong college kasi mahina talaga ako sa writing. Alam mo yan ang sobrang mahina talaga ako sa writing kasi parang nagsa-struggle ako lalo na kapag Tagalog. Oo, ganun. Parang for me kasi yung attention span ko, hindi niya kinakayang magbasa ng mga article talaga. Kaya I had to may trick ako dyan eh. Nilalagay ko siya sa Google Translate tapos pinapakinggan ko. Oo, yun yung ginagawa ko kasi sobrang nung attention span ko. My attention span is like a 5-year-old's attention span. Kaya yun yung ginagawa ko. Pero ayun, though with that, bumabawi rin naman ako sa productions. Pero ayun, with that, masaya naman maging journal student kasi you are able to learn new things na hindi mo alam. Ako nga parang minsan napapansin ko, nakikipag-usap ako sa kaibigan ko in a voice na Jorn. Ano ba yun? Di ba? Parang nakakapanibago. Pero at the same time, it's fun kasi, again, you're learning new things and you are socially aware and politically aware. Parang bonus yun as being a journalism student. Nakakatuwa siya ng sobra. I think sa generation natin ngayon, this generation natin, sobrang politically aware na natin. O kaso ang nangyayari lang is parang nami-misunderstood tayo ng mga tatanda talaga. Pero, parang, ayun din, I joined this course din. And na-intrigue din talaga ako kasi nga, I was really into politics before pa. I love about kung paano nila pinag-usapan yung government. Kasi I can be what they consider chismoso. Kasi I really love that. Ako ka din kasi na-intriga na rin talaga ako. Lalo na into history. Pero mas naging, reliant sa history ng Amerika dahil sa Hamilton. Parang lalo ako nag-dig deep dun sa history nila kasa sa atin. Pero parang ayun. Yun naman for me. Ikaw ba? Kamusta pagiging first year journal student? Ayun, marami akong kakilala na mostly from STEM sila, like Kuya Gian. And gusto nila mag-med. Ayun. Pero ako, nung grade 6, I joined our school publication po, LCC Waves from La Consolacion College, Binyan. And nag-compete po ako ng DSPC and RSPC photojournalism. Parang si Ate Gui, ayan. Parang DSPC and RSPC, lumaban rin siya. Ayan, from, I love journalism and photojournalism po yung excited po ako na pag-aralan yung photojournalism. Kuya Gian, di ba meron kayong photojournalism course? Actually. Ayan, sila ang meron. Sinagbilang yun. Sila ate mo. Pero I do photojourn naman even before pa. Ayun din. Ako rin, nag-photojourn din ako. Pero sa sports. Yun ang, sports. Tapos, parang nung time na nagkakaroon na ng impromptu competitions, temporary speech, parang, I gave it a try. So, wow, I'm so good. Pero, nanin na level na parang kailangan nila laban sa labas ng school. So, may nag-offer, parang, very kasi, low confidence. Medyo nakaka-pressure nga kapag DSPC, contest na. Kasi, yung judge namin from Philippine Star. Di ba? Pero, alam mo yun, pero, rewarding siya. Yes. Pag naisip mo. Maganda rin yung experience yung experience mo na gano'n, di ba? Parang pag inisip mo siya. Marami ka rin natututunan like yung mga compositions. Ako naman, from what I can see, ngayon kasi, nagulat din ako meron palang journalism competition.
Hindi mo alam. Hindi ko alam. Kasi, ang mga sinasalian ko talaga before, science and math, yun talaga yung competition ko. Kasi, yun yung hilig ko science and math Kaya, unaware ako na may journalism pala na competition. And, may naghingi sa akin ng parang tips, parang, bata siya. Sabi niya, kuya, paano pong gagawin dito? Sabi ko, ano yan? Magja-join po kami. Sabi ko, bakit sa akin? Kasi, hindi ko alam Na-shock din ako Na-shock ako Pero, knowing na madami ding bata na gustong sumali sa mga ganong competition, parang, ang sarap malaman kung ano kaya yung mangyari sa future. Kung lahat talaga tayo politically aware na. Diba? Ako nga din, medyo biggest regret ko in life ay hindi sumali ng journalism organization sa campus namin nung high school. Meron siya, lumalabas sa DSPC. Parang napansin ko noon, may boses naman ako, ba't hindi ako sumasali? Parang nahihiya kasi ako. Biggest regret ko siya kasi, sayang. Kasi nung senior high, wala na siya Kasi di ba nag-pandemic, tapos na-dissolve siya. Ngayon na lang ulit siya nagkaroon. So okay, sayang. Pero ayun yung nakwento nyo, meron kayo mga kaklase from STEM, na parang ganun. Kahit ako rin Actually, galing ako med. Tapos nasa journal ako. Paano ako napunta sa Marami nga po journal? akong kakilala na from STEM and from med, ayun. Gusto nila maging vet, ayun. Tapos, ayun, nandito na ako. Pero, it's okay. Ano pa ba yung experiences ko? Masaya kasi lalo't kapag, masaya rin yung prof. Pag nakikisabay din yung prof. Oo, sobra. Meron na kaming isang prof, sumabay sa amin na nag-TikTok, ayun. Pero ayun, kasi yung experience ko nung second sem, first year dito, it was really fun. Lalo na yung mga major subjects profs, is very fun, no? Very considerate din. Tapos, puro output-based. Parang ang laking ginhawa nun sa akin kasi as a med girly na everyday quiz. Parang, na siya, at ease na. Parang, doon ko rin napansin na mas nag-excel pala ako sa output kesa sa written. Kaya kapag nagpapa-exam si Sir Artin, bagsak ako Sir Artin, no? Tsaka, for me, I love na parang now ko lang na-realize kung ano talaga yung gusto ko sa buhay. Ako kasi, I really love to play video games. So, parang, ngayon ko lang din nalaman, actually, na meron palang esports journalist. Oo, meron. Ewan ko, minsan taga-bundok ata ako or something Pero, knowing na may mga ganun, yun pala yung mga shoutcaster. Akala ko kasi different pa sila. Akala ko host lang sila. Yun yung akala ko. Knowing na join din pala yung mga tinake nila, parang mas na-appreciate ko yun kasi parang gusto ko na lang maging esports join. Before kasi, ang gusto ko, civil engineering. Gusto ko din mag-med bio. Gusto ko din aeronautics. Yun, the three things na STEM. Gusto. Oo. Very STEM kasi yung pag-iisip ko. Pero since now I'm here, parang mas na-appreciate ko yung idea na I'm going to broadcast yung mga nilalaro ko. 'Di ba? Kasi I've known it ever since a kid pa ako naglalaro na talaga ng video games. Parang na-appreciate ko siya na nakakwento ko siya sa mga kahit kung kani-kanino, lalo na kapag they find it relatable. Tapos parang ayun, yun lang. Ayun na, parang alam mo yun, same. Alam niyo po ba na dapat sa multimedia ako? Pero nakita ko yung MMA, pero nakita ko yung word na journalism. Parang nag-journalism ako dati. Why not dito ako? Kasi mas align yung forte ko nga. Tsaka since pa kaya, ba to? First term niyo pa lang to, di ba? Yes. Ano experience niyo sa first term niyo? Medyo nakakakaba, tsaka nakakapagod rin. Pero, ayun, patapos na rin naman tayo. And maraming nakinig sa live, ayan, sa labas ng Green FM, ayan. Oo, yun din. Nagsisimula ka palang, dear love. May second sem pa. There's more takeovers. May finals pa, dear. Alam, nakaka-pressure. Magti-TV pa tayo. Alam mo ba, ang magiging, siguro for me, magiging problem lang nila is their minor subjects. I think for so me, kasi pero masaya rin po since nakaka-experience po kami ng ganito. Ayan. Actually. Hanggang sa feeling ko, may enjoy nyo yung mga major subjects nyo kasi, more on experience talaga siya. Lalo na, minsan bigla na nakipapa, gawa kayo ng advertisement, i-advertise nyo dyan. Minsan ganyan. Tapos parang,
may mga film din, gano'n. Yun yung masaya, yun yung fun part dun eh. Yung Kasi, pressure is real talaga. the pressure is real. Pero, when you see the outcome, ang ganda. Ang ganda ng outcome niya. Ako, nagulat ako, kasi, we did an advertisement para sa mga incoming freshmen. And yun Yan po video ba po yung namin. promotional video? Yes, yung promotional video Napanood ko siya before ako pumasok dito. And ayun, sabi ng mama ko, maganda daw yung boses ni Ate Gui. Ayun. Ayun. Catch yun yung attention ko na dito ako pupunta and makakasama ko sila. Ayun. We really planned it to be comedic and engaging. Kasi, teleport. yes. Teleport nga. ang inisip kasi namin, if we take it serious, baka isipin ng mga students pag nagpumunta sila, kailangan seryoso yung mga students. Kasi di ba kapag journalism, the stigma is, ayoko dyan, seryoso yan. Kasi puro politics Puro politics. Parang isipin na, pag join, ay ano yan, mga balita-balita, tas maglo-law school. Hindi nila alam, mga siraulo, mga student. BMJ. Kaya parang I thought of, ay gawin nating nakakatawa yung promotional video. And nagulat ako na piniplay nila sa Ayunta yung promotional video namin. Grabe. Proud moment talaga Tapos, nung pag tinignan mo yung viewers tsaka share, grabe talaga yung pag-spread niya. Ang daming parang, wow, may ganito palang course sa Pilipinas. Kasi, tayo lang yung course hindi po nila alam yung word na DMJ. Ano daw po yung DMJ? Kailangan mo pang sabihin na digital multimedia journalism. Tapos i-explain mo pa, ano yung pinagkaiba niya sa multimedia? Ayun, di ba? Kasi parang, kaya yung ginawa yung promotional video ang focus din nun is to explain to people what is DMJ. Kung ano yung ginagawa namin dito, lalo na yung kung ano yung mga ma-experience namin dito. Ganun. Oo, parang sana po mabawas sa grades. Madagdag sa grades namin yung promotional video na yun. Sumikat na kami, oy. Nasa Ayunta na kami, nasa Facebook. Nasaan ang aming merit? Merit! Nag-promise. So, I love the people then in DMJ kasi may diversity kasi sila eh. Like, ewan ko alam nila, Izer and Jmar kasi. Izer is an editor. Si Jmar naman, nagfi-film siya. And like, kasi yung first term ko, parang na-enjoy ko kasi parang ako lagi nagsasabi, roll mo to. Parang nagagampanan nila na maayos. Tapos parang, minsan, ang gusto ko, i-switch yung mga roles nila para kahit paano, versatile sila. Tapos alam nila yung gagawin nila. So, parang, at some point, na-enjoy ko din yung pagiging black rep ko. Tapos, parang the people here is also nice din naman, ganun. Sa akin nga po, sa DMJ11, may mascot pa kami. And then, may Riley pa kami. Yun din napansin ko nung pumasok ako sa DMJ. Marami kami, yung batch namin nila Gui, nila Gian. Marami kaming specific characteristics in Jorn. What do I mean by that? Kuya Russell, Ellie. Specifically, nag-write sila ng articles. Yun yung forte nila. Gui, broadcasting. Ako, public speaking. Si Gian, editing. Tsaka si Izer pati Jmar. Yung dalawang yun, sa photo and Sila Dom, sila Richard, on tech. Diba parang, alam mo yun? Parang all of us, we have like this unique personalities as well as meron kaming characteristics na parang bumubuo. Na parang bumubuo as a expertise. team. Oo. Kaya parang sinasabi ni Sir Artin, kung yung isang buong block na yan, isang team na yan actually. Nabanggit niya yun before eh. Sabi niya, isang team na yan ng broadcasting eh. So, I felt na, kompleto na kami. So, feeling ko in the future magkikita na naman tayo eh. Parang ayun kasi yung masayang part sa DMJ na parang you get to know your classmates and ano yung parang personality traits nila na babagay sa DMJ. Parang yun pala mapapansin mo na kung sino, ito magaling to sa ganito, magaling to sa ganyan. Parang alam mo yun, kapag gumawa na kayo ng production, ang dali na lang gumawa. Kasi kayo rin yung magtutulungan eh. Oo, parang kahit i-reverse mo yung roles, go, okay lang. Kasi, being a journalist is being a versatile person. Kasi,
Hindi ka mamumuhay sa media kung hindi ka versatile. Promise. That's true. That's very true. Kakatayin ka lang ng mga doon, te. Pero ayun, kidding aside, no? Parang being a journalism student is fun talaga. Yes. Ayun I nga. agree. Lahat na na-mention natin, it's fun. Tapos, we get to learn new things. Tapos ano pa ba? Ano pa natin pag-usapan? Kahit na sabihin na, okay, so, ang onti natin, no? Oo. The 11 lang kami sa ano. Oh, And then, kami bilangin mo. Nakalimutan ko kung ilan ba? 11 ata or 10? Nagsimula kami 10, 5 nung first week ng freshman orientation. And then, nadagdagan from one boy, naging 3 na kami sa DMJ 11. Ayun. At least lumago sa amin 20. Ito na lang. Yung nangyari kasi sa amin din, yung freshman pa ako, actually, nasa 15 ata kami. Tas ang nangyari, parang parang nagpabawas ng pabawas over time. Tapos yung mga nabawas, yun din yung dumagdag. Tapos bumawas na naman. So like, parang it's meeting new people na naman ulit. Pero when I look at it, parang kung ano yung nawala, yun pa rin. Yun pa rin yung yun pa rin yung role nila. Ganun. Parang hindi sila napalitan eh. More like what do you say? Parang nagdadagdagan or something. Parang they share the same personality with the past students of Jorn talaga. Ayun. Pero alam mo, yung mga lumipat din kasi gets rin naman. Like, kung paano like the fallout of love sa course. It's very normal. Considering na you're in college, you get burnt out. If you do not like the course, okay lang naman. There's no problem with it. Kasi minsan talaga, may feeling mo, this course is not for you. Oo. Ganon. Ako din eh. Kasi, nung senior high school ako, ay gustong-gusto kong i-pursue yung pagiging civil engineering ko. Pero, ngayon na hindi ko super gamay talaga yung drawing. Parang naisip ko, parang it's not for me. Oh. Parang siguro, si Kuya L.A., ayan, engineering, nag-shift siya from DMJ, ayan. Oo, nag-shift nga siya. Tapos parang, from there, parang naisip ko, what if I'll try another course na out of my field. So, ayun, I did try Jorn. And hindi ko na-expect, ma-enjoy ko siya. Ma-enjoy mo siya. Kasi, I do have a side, hindi ko alam na may side ako na very artistic. Kaya parang, dito ko na-improve yung talents ko when it comes to filming, taking photos. Yung drawing, wala na yun. Ibang topic na yun. Pero I did manage to learn drawing in class. Kaso nga yung pag-time lang yun na hindi ako nakikinig sa prof. Pero did you know po, sa contest po, meron yun po kaming category na cartoonist po. And then, dun sila nagda-drawing ng mga news po. Parang hindi ko naabutan yun. Diba, hindi niya alam yun kasi laking Lasal yan. Sobrang tagal ko dito sa Lasal, ang dami kong hindi alam. Like, from 2017 to 2024, 7 years. Junior to, nga para akong nabubulok na dito actually eh. Diba? Tapos, to add, nga no, naisip ko pa, what if mag-prelo ako? That's another few more years. And it's going to be, feeling ko, oh my God, punishment ko ba to sa sarili ko? Pero I did thought of, like, siguro kung magkiprilo ako sa ibang university naman to try out different social. Pero feeling ko kapag... Baliw prilo mo to. Ayaw nga na. I mean, yung law mismo. Feeling ko mag-ibang, mag-ibang school na ako. Tapos feeling ko din kapag may trabaho na ako, kung text ako ng mga prof dito eh. Pwede ako mag-tour dito. Siyempre, mag-yes ako. Parang opportunity kasi yan eh. Kasi most din ng mga nag-broad join and yung mga dating com students, they actually teach here. Especially yung experiences nila sa trabaho nila. Like, Sir Artin. Sir Artin kasi, madami talaga siyang experience sa broadcasting, Jorn. And I really admire him for that. Kasi, during classes namin, habang habang nagle-lesson siya, parang nababanggit niya din yung mga life experiences niya, ganun. And yung mga kasama niya sa naging kaklase niya, ayun, sila Cara David. Ayun. Oo, grabe. Oo. Actually, din yung mga prof na nandito dati. Sina Atom Aurelio, right? Nag-prof din siya dito. Si Ron Gagala. Yun din. And may isang director na
ano dito, prof siya. Sabi nga Direk po Ryan? niya is, nag-visit rin daw po dito si Mike Enriquez, diba, right? Yes, actually. Kaya parang, And also Ano si Sealed for, Ayun no. SUD. Ayun no. actually, nandito siya 95.9 eh. Kasi ano siya eh, kapag sinabing artist, dinudumog talaga eh. Oo. Oo, at saka kasi, especially, hindi siya hindi laging nagigast dito ng mga artists, paminsan-minsan lang. Madalas. Pero, yung mga artists kasi nakukuha ng Green FM, they're actually really good mga singers, mga magagaling silang music composers. Kaya parang feeling ko pag pumunta sila dito, dudumugin talaga sila. Kasi yung event pa lang last year na concert ba yun? Yung Flare. Yung Flare. Tsaka Solfest. Sobrang daming tao. Kahit sobrang taas, hindi siya sobrang taas eh. Even though may presyo talaga yung ticket, sobrang dami talagang tao. I think, parang thousands and thousands talaga yung mga bumisita nun. Ganun. Oo. So, parang moving on naman sa ating experiences, matanong ko nga in the career field if we graduate na, ano yung like certain specialization, kasi yun yung tawag sa amin, specialization or field na gusto nyong pasukan? Ako, for me, ayun, since I love photojournalism and nag-DSPC, RSPC nga ako, ayun, mas gusto ko talaga sa field ng photojournalism. Gusto kong makita yung judge namin from Philstar po, si Miguel de Guzman, and different, Jimmy Domingo, ayun, different, yung mga magagaling talaga veteranong photojournalist, ayun, sa Pinas. Ako, lagi ko to sinasabi sa ate ko, though hindi siya pumapayag talaga. Gusto ko yung parang kala Jessica So, na documentaries talaga. Cara David, gusto ko yung nalalagay ako in danger. Parang feeling ko it's such a task. Tapos parang, kapag na-overcome mo yun, wow, girl boss. Pero parang naiisipin mo, it's a great experience, no? Lalo na yung time nung I think Jessica So was on, isa Davao ba yun? Yung muti ka na siyang, sa Iraq pala yun. Afghanistan rather. Sorry. I forgot na kasi eh. Ako sa Afghanistan. Yun yung sinasabi ko sa ate ko lagi na sana makover ako sa mga lindol, sa mga tsunami, sa mga ganun. Oo, ganun. Yes. Kasi parang documentaries are so interesting na parang gusto ko na lang rin ganun kasi masaya ganun. Ikaw, Jen, sa... Ako kasi, ang gusto ko talaga, since, nandito na ako eh, gusto ko maging shoutcaster. Kasi, yung halata kasi na ang hilig kong sumigaw para lang sa hype. Tapos ang hilig ko maglaro, feeling ko makakasabayan ko yung magiging partner ko doon. Feeling ko I can bring the hype. Oo. Yeah. Uy, same kasi, meron kasi akong idol talaga on shoutcasting, si Ate Ling, yung nagva-Valorant. Yung idol ko yung mag-shoutcast, kaya parang gusto ko rin. Di ba naglalaro din ako? And nag-shoutcast din ako ng Valorant, ganun. Parang gusto ko rin. Parang, Ate Ling, I want to be like you. Parang ganun, no? So, ngayon naman, let us move on. Inspiration. Maraming inspiration. Parang ngayon naman, since malapit na mag-time, mag-move on naman tayo sa, ano yung thoughts nyo? Exchange tayo ng thoughts in regards sa mga batches natin. Sa batches namin, it's fun. Marami kaming different personality. Meron nga kaming, as like what I have said earlier, meron kaming Riley, meron kaming mascot, na nung una, isa pa lang na lalaki siya, si Jim, and then nadagdagan ng isa, na naging 11 na kami, from 5 to 11, ayun. Sa amin, ano ba yun sa amin? Kami kasi, syempre, mga ate, second year, minsan, syempre, may mga times hindi nagkakasundo sa prod. Normal yon. Kaya, kapag nagganon kayo, kabahan ka na. Pero it's very normal lang din naman na magtalo kayo sa prod. Kasi, at the end of the day, gusto nyo lang naman ng quality. Ng maayos at quality na production, di ba? Pero, ayun nga, same lang din naman sa inyo. Meron din kaming, like, iibang personalities. Yun nga, as I've mentioned before. Kaya, feeling ko, I foster my batch so much. Though, sobrang open din naman kami makipag-close sa inyong mga first year. Tingnan mo, iingay natin sa labas. Tsaka feeling ko, cycle na talaga yung hindi magkakaayos. Kasi, every prod, merong maayos. Tapos biglang, ang gulo, nakakainis naman si ganito ganyan. Tapos, maayos na naman. Parang ang iniisip ko na lang, every time na may magulo, iniisip ko, ay, lilipas din to. After neto, magkakasundo na kami ulit. Yun yung iniisip ko. Yun yung parang, naging mindset ko na kasi cycle na siya. Actually, if you ask yung mga seniors natin, ganun talaga siya. Ganun talaga siya. It's normal and
And if you're in college talaga, college is not easy. May experience pa siya kasi in college then you will meet different types of people. Yes. Kahit ako rin yun din tinatak ko sa utak ko na parang yun, sabi ni Sir Artin, the media or the journalism field is very toxic. Parang sa isip ko, this is just the beginning of it. Parang ganun. Marami pa tayong ba yun? Bigas. Kalimutan ko yung term. Pero ayun. Aside from that, no, from careers, yung ating experiences, kayo, may mga pa ba kayong sentiments? Siguro, ako, parang na-excited lang ako makita ko ano yung future ng journalist. Kaya nga sana nga mas lumago pa sila sa ano. And as a freshman, excited na marami pa kaming experience na pangyayari. Ayun. Kahit ako rin parang may excite ako dun sa kunwari, next year, second year na kayo, parang may freshman ulit. Alam mo, may i-cater ka ulit na freshman. Parang Kami na yung nakakatuwa. mga ate ko. Kumbaga Sila parang- na yung ate. Parang We're passing the throne. Passing the throne. The throne. Passing the phone. Ay, mali. The phone. Nandun pala. Passing the phone. Pero ayun, nakakatuwa sobra. Tapos, for me, I think in the future, mas may kilala na tong course natin. Kasi it's just beginning pa lang eh. It's new, it's fresh, and kasi this is the only course, ito lang yung university na meron tong course na to. Ito lang yung university na nag-offer ng course na to. So, I have a gut feeling na, may lalaki pa to. I believe na lalaki pa tong course na to. Kaya nga mayabang kami mga ate nyo kasi kami yung pioneer. Meron kaming title na hinahawakan. Actually, nung sinabi nila yun, I was like, wala, parang ang obligation sa amin. Ang laki na obligasyon sa amin, pioneer. Kasi seniors eh. Senior. When you think about it eh, parang, Tayo lang. parang, Pero tsaka ano tayo, onti we're tayo. grateful kasi sa mga seniors, natutulungan yung kaming mga freshmen, ayun, sa mga production. Like, Ate Gui, paano to? Ate Joyce, paano to? Patulong po, ayun. One chat na nagre-reply ka agad sila. Ayun. Ate, ang lakas ng trip ng mga first year, no? Ate, isipin mo yun, 3:00 ng umaga magchat-chat. Ate, ano pong balita sa script? Sila bakla active all sila sa gabi. Hindi, tama yan. Actually, feeling ko, at some point, mararanasan din nila yun. Kasi, may mga may mga kailangan talaga, may mga gawain talaga na mapupuyat ka talaga. Hindi mo siya magagawa ng isang araw lang. Kaya, I keep telling yung mga juniors namin na if may mga big project tayo, gawin nyo na ng maaga. Kaya kahit may progress na, at least kahit paunti-unti may progress na, may nagawa ka na. Para kinabukasan, wala ka nang ika-crown. yung aabalahin mo, konti na lang. Sorry, Hindi na crammer siya sobra. Tinan mo yun, dear John. Galing ka pa from? Galing pa akong Pampanga kasi. Sorry, probinsya, hirap magdala ng laptop dun. Commute pa naman ako pa Manila. What if na-snatch yung iPad? Di kayo pagbabayarin ko. Tsaka, feeling ko ang unlucky mo nun kasi that night, sabi ko, tutulungan kitang gumawa ng script for Dear Johns. Kaso, what happened is, nalock yung laptop mo. Tapos, nung malapit ka na, sabi ko, Joyce, di ko na kaya, inaantok na ako. Then yung messenger niya na pa, di ba? Hindi kasi yung sa laptop ng ate ko, may password siya. And nandun ako sa Gentry nun. Girlie, tinulugan niya ako. Nakalak yung pito. Sabi ko, okay, sige, mag-joyride ako pa 13. Uwi ako. Tapos tsaka ako siya ginawa. Tapos ayun. Tapos nalock pa Facebook ko, na-delete pa yung Na-delete information. yung mga messages. Sasabihin namin, Ate Joyce, ano yung message mo? Ano yung message mo? Ate, sabi rin, teko lang. Gumawa ka ba ng bagong account, diba? Madadatnan kasi Zia, mag-chat ng umaga. So, ako mag-print pa, sige, ito na yun. 6:00 ng umaga. Iniisip siguro nila natulog to. Bakla, hindi. Busy lang. So, ayun before we end naman this segment on Digitalks, so we would like to conclude na please on the upcoming transferees or freshmen for the upcoming years, please enroll on our program. Digital Multimedia Journalism program. This is a very, very fun program. Grabe. Pro-promote pa namin talaga to kasi, yun nga,
as we have mentioned, sa DMJ, you are able to learn new things. Experience new things. Tsaka Oo. don't wag mong i-punish yung sarili mo na nakikinig masyado sa society. Kasi when people, minsan ka may mindset kasi tayo, ay pag nag-transfer ako or nag-shift ako, malilate ako. Well, if you think about that, parang mas naproprolong mo lalo yung kung ano talaga yung gusto mo. Mas napapalayo ka talaga sa want mo eh. So, ang lagi ko talagang sinasabi pag ganun, just do it. Oo. Andiyan ka na eh. Gawin mo na lang. Ganun. Oo. Kaya sa mga mga grade 12 na first year, at saka mga shifty na nahihirapan na sa ibang college, halik kayo dito. Tatanggapin namin kayo. Kahit from STEM kayo, from UMS kayo, from Oo, APM, te. kung kahit saang strand Kahit kayo. saang stand kayo kasi, ayun nga, sobrang saya mag-join, guys. Yes. So, yun nga, you are able to learn new things. Hindi lang magiging socially aware ka, magiging politically aware ka pa. Parang alam mo yon, hindi ka mangmang pag nag-join ka. Yes. Totoo. Actually. 'Di ba? Tapos parang alam mo yon, may kasabihan kasi, actually nakuha ko lang to sa CPC. One of the members of CPC, parang never tolerate someone's incompetence. Para diba ganon? Parang kapag nag-DMJ kasi, malalaman mo lahat eh. Parang yung mga bagay na hindi mo alam, parang alam mo yung chismosa ka na nga, at least yung pagkakachismosa mo, nagagamit mo siya. Yes. Ako, at some point, feeling ko detective na ako eh. Diba? Parang kulang na lang, parang gusto ko sumali sa mga pulis eh. Parang, fairness, makaawa ko sa kaibigan ko, alis go, di ba pwedeng magpakulong ka na lang, ilang araw na kitang nakikita. Grabe lang. Pero parang ayun, guys, mag-shift na kayo. Mag-shift tayo, mag-transfer tayo. Aasahan namin mag-shift sa second sem. Meron yan. Oo. Hihulaan ko kung anong course. Sayat. HSI. Feeling ko na. Kasi if you think about it, it's not really that bad. Hindi ka mahihirapan if mag-transfer ka. Mahahabol mo din siya agad. Madali siyang makuha. Though, even sabihin natin may points na may times na mahirap. Pero actually, progress is progress. Dadali din siya in the future. Parang the real struggle lang naman yun. Yung prod lang. Pero, ayun guys, no? Now that we have tackled all of it, the journalism, being a journalism student, our struggles, our experience, now we shall wrap this show now, our segment. So once again, everyone, I am Joyce. I am Gia. I am Roxanne. And this is Digitalk! Isa pa. Again, wrapping up this show. Once again, I am Joyce. I am Gia. I am Roxanne. And this is Digitalks! Bye, guys!